Magandang araw sa inyong mga kapugi. Ito ang kaganapan sa pagpatuloy natin sa paggawa ng bagong bahay kubo dito sa taas ng bundok. Kahit malakas ang ulan ay pinagpatuloy ko pa rin ang nasimulan. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Kahapon ay nakapokus ako sa pagkuha ng dahon ng anahaw, kaya ngayong umaga pag-akit ko dito sa itaas ng bundok ay dinala ko na kaagad ito dito sa ating kubo para masimulan na natin ulit ang paglagay ng anahaw dito sa bubong ng ginagawa nating kubo. Pero bago tayo magumpisa ay maglagay muna tayo dito ng mapapatungan natin dahil hindi na natin gaanong maabot ang paglagay ng anahaw dito sa itaas ng bubong. Ang ginamit ko lang ditong pantali ay yung mga balatang kahoy na aking nakuha, at habang nag-uumpisa na ako dito sa pag-asikaso ng ating kubo ay unti-unti naman dito lumalakas ang ulan, pero pinagpatuloy ko pa rin dito sa paglagay natin ng patungan para matapos na itong kubo na matagal na nating nasimulan. Medyo makapal ang paglagay ko dito ng tali mga kapugi para kahit anong bigat ang ilalagay natin dito ay hindi ito matatanggal at masisira. Araw-araw din kasi umuulan dito sa amin, kaya kapag inaantay natin itong tumila ay matatagalan tayo bago matapos itong ating ginagawang kubo. At kung napansin nyo naman na unti-unti na nabubulok itong lamisa dito sa gitna dahil sa lagi itong nababasa ng ulan. At sa mga nagko-comment na dapat daw patuyuin muna itong dahon ng anahaw bago ilagay para hindi daw bukbukin at hindi madaling masira. Maganda sana pag ganoon mga kapugi, kaso hindi mo ito mapapatuyo kagad kapag laging maulan dito sa ating lugar, at minamadali ko talaga itong ilagay mga kapugi para maayos na natin kaagad itong lamisa dito sa loob ng ating ginagawang kubo. Siguro pagkatapos ko dito maglagay ng anahaw ay papalitan natin itong lamisa at upuan para bago na naman ulit at maganda tingnan. Itong natapos na pala ako dito sa paglagay ng patungan ay inilagay ko na dito sa gitna itong dahon ng anahaw para kapag mag-umpisa na ako dito magbubong ay hindi na ako mahirapan pang abutin ito. Dinugtungan ko muna ng tansi o nylon itong ating pantali para dire-diretso ang paglagay natin dito ng anahaw mga kapugi. At medyo nag-iingat din ako dito sa aking pinapatungan dahil nga sa maulan ay madulas itong kahoy na aking tinatapakan. Laking tulong din itong sombrero na aking ginawa dahil hindi ganong natatalsikan itong aking mata habang may ginagawa, at sa ilang minuto mong kakayoko at kakasuksok dito di rin talaga maiwasan na mangalay ang iyong mga kamay at itong mga tuhod mong nanginginig na sa kakabalanse sa bigat ng ating katawan. Dagdagan pa ng lamig na nakabalot sa basang damit na nanggaling sa ulan. Mas okay na rin itong maulan habang nagtatrabaho mga kapugi dahil matagal kang mapagod habang tayo ay may ginagawa kaysa sa araw na mainit ang kapaligiran tapos kunting galaw mo lang ay kagad ka naman pinagpapawisan, tapos mayat maya ay magpapahinga na naman. At natapos ko ng bubungan itong side na itong mga kapugi, kaya inumpisahan ko na itong kabila. Lalagyan pa natin ito ng kawayan dahil hindi natin ito natapos pakuan nakaraan. Ito yung pagtatalian natin ng anahaw mga kapugi. Parehas lang din ang proseso katulad dito sa kabila, pero sa totoo lang mga kapugi, nag-enjoy ako dito sa aking ginagawa. Kahit nakakapagod man ang proseso ng paggawa nitong ating kubo, at least nakikita ko pa din ang resulta na ilang araw na pinaghirapan kong mabuo. Habang malapit na itong matapos ay lalo pa akong ginaganahan dito, at ang dami ko ding iniisip kung ano pang pwedeng idadagdag dito na mas lalo pang magpapaganda sa ating kubo. Dahil masikip na at hindi na tayo makakapakaw dito ay umakyat na muna ako dito sa taas para mapakuan na itong dalawang natirang kawayan dahil hindi na ako kasya sa aking pinagakyatan. Pagbaba ko ay naganap na lang ako ng ibang daanan, kaso sumabit pa sa puwit ko itong kahoy na pinakuan. Dahan-dahan lang tayo dito sa pagbaba dahil madulas yung kahoy na ating pinapatungan, at pag-apak ko dito ng lupa ay kagad ko naman pinutol itong tali ng dahon ng anahaw para mabukad ka dito at makamada ng maayos. At nakaramdam na din ako dito ng gutom mga kapugi dahil sa busy tayo sa paggawa ng ating kubo ay hindi na natin napapansin ang oras dito, kaya napagpasyahan ko na muna ang mananghalian dito sa loob. Nagdala ako dito ng baon na kanin at ulam dahil alam kong hindi tayo makapagluto dito dahil sa ulan, kaya naisipan kong magdala na lang sardinas na may itlog itong aking ulam mga kapugi. Tayo mga kapugi. Pagkatapos kong mananghalian ay nagpahinga lang ako ng ilang minuto. Hindi ko na ipinakita yung pag-umpisa dito sa kabila dahil nakita nyo na ito kung paano ko na ito ginawa, at kulang pa din pala yung anahaw natin mga kapugi dahil akala ko ay sakto na yung anahaw na aking nakuha, kaya inubos ko na lang muna ito sa paglagay para tayo ay makapagpahinga na. Sakto ay hapon naman din itong mga kapugi, kaya pagkatapos nito ay bababa na muna tayo dito ng bundok para pagbalik natin ulit dito ay konti na lang ang kukunin nating anahaw. Please follow, like, and share naman kung nagustuhan nyo itong aking vlog mga kapugi. Kaya hanggang dito na lang muna mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyo lahat. Shoutout nga pala kay
At hanggang dito na lang mga kapugi. Maraming salamat.